Hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang hapon kung anong oras naman ito napapanood. Merong lumang video si Francis Leo Marcos nakaka-upload niya lang very recently, no. Nung nagpaparamdam na talaga, nagbabalik siya, no. Tapos palpak na naman. Sabi ko na eh. Sabi ko na masyadong ano itong ano niya, ang tawag dito, masyadong familiar itong speech niya, no? Okay, so pakinggan natin, no? Pakinggan natin. Okay. Ayan. Pinapanood ko to kanina, tawa ako ng tawa. Okay, sige, let's go. Okay, ito matagal na tong video na to ni Francis Leo Marcos. Pero sabi ko parang familiar yung mga pinagsasasabi niya. So pakinggan natin I really don't want to be a politician because that is not my business and that is not my forte. O yan, okay. Ayaw niya daw maging politician. O pakinggan natin to I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. Okay, tuloy natin. I just wanted to help everyone as much as possible. Okay, I just want to help everyone as much as possible. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. With regards of colors. Kaya pinapalakpakan siya. Kasi ang profound naman nung sinasabi nito. Syempre, alam natin na hindi marunong magsulat ng speech to si FLM. Pero sige, enjoy the rest, no? Everybody must help one another because Filipinos are like that. Human beings are like that. Sa tingin nyo, kinopya ba siya ni Charlie Chaplin o siya yung kumopya kay Charlie Chaplin? No? Comment down below, no? Comment down below. We must live by each other happiness, not by each other misery. Mali-mali pa yung grammar, no? Pakinggan natin yung orig. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. Tuloy natin. We develop speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. Ito yung part na nabuking ko na sabi ko parang familiar yung ano na yun, yung our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. Pero dito kay FLM, tignan natin kung paano niya sinabi yung statement na yan. Our knowledge has made us cynical. Di ba? Our cleverness made us skeptical. Okay, pero ang galing naman ni FLM, no? Actually, nagumanga ako kasi humanap siya ng napaka-obscure na recording, no? Humanap siya ng napaka-obscure na recording. Tapos, ang ginawa niya ng ganyan. Sarili niyang version. Philippinized, no? Philippinized. Okay. Ngayon punta naman tayo dito kay Savi. Kay Savi Filipino Lawyer. Kasi may mga bali-balita na si Savi Filipino Lawyer daw ay nagbabalik na, no? Nagbabalik. Okay. Ang sabi kasi, meron daw siyang tawag dito. Meron daw siyang nakapag-bail daw siya. Yun yung kwento-kwento, no? Okay, tignan natin Yan, kung nakikita nyo, 'di ba? Ang galing ni Norman kasi Finilipinize niya yung speech nito ni Charlie Chaplin, no? Charlie Chaplin, yung comedy legend. Ngayon, nagbabalik ba si FLM? Yun yung tanong I can say yes. Nagtatry siyang bumalik. Tinitignan niya yung traction niya at mula, kung makikita nga natin dito sa views na nakuha niya dito sa latest niyang video, meron siyang 4,600 views. Hindi na masama. Pero hindi ganun kalakas.
Ngayon punta tayo dito kay ano. Punta tayo dito kay Attorney Savvy, no? Attorney Savvy, Filipino lawyer, yung nagpanggap na attorney. Kasi 'di ba nakakulong na siya, may balita na nakalabas na nga daw siya at nakapagpiyansa, no? Na nakita ko lang ito sa isang post tapos bigla-bigla meron ngang bagong upload itong Savvy Friends Smorgasbord na YouTube channel, no? Ito tunghayan natin, no. Kabanata 1, Talima. Noong alas 3 ng madaling araw, nagising ako upang uminom. Tahimik ang paligid. Mahimik ang tulog ng lahat. Walang ingay, walang galaw. Maliban sa isa, si Nanay Kidnap. Kidnap ang tawag ko sa kanya sapagkat iyon ang kasong isinambalan sa kanya. Mula sa aking talima, natanaw ko siya. Sa una, akala ko na natutulog lamang. Ngunit nang masdan ko siyang mabuti, may kakaiba. Mukhang naghihinga na siya at hirap na hirap siyang huminga. Agad akong bumangon at lumapit ako sa kanyang tabi at lumukod. Hinumakan ko ang kanyang binti at doon ko napansin na nanigas na ito. Lamang bumilis ang ibok ng aking puso. Malalim at mabigat ang bawat pahinga niya. Hirap na rin siyang magsalita. Ngunit pilit niya binubuo ang kanyang at sa mahinang tinig, halos pabulong. Narinig ko siyang magsabi, Virginia, Virginia, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. At sa mga sandaling iyon, alam kong may masamang nangyayari at hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ayan, nakita nyo, di ba? Natunghayan natin yung bagong video ni Attorney Savvy. At ang title nga nito, Kabanata 1, Tarima. Kabanata 1 tapos hindi na nadagdagan. Siguro, kasi sa nakita ko, meron lang itong 98 views 1 month ago. 98 views. Malayong malayo doon sa mga 11,000, no, 12,000, 5,000 views na nakukuha ni Attorney Savvy dati. No? Tapos kung maririnig niyo yung boses, hindi na si Susan Yance yung nagsasalita, iba na yung nagsasalita doon. No, yung anak niya na yung nagsasalita. Paano natin nalaman na anak niya yun? Kasi 'di ba meron siyang in-upload na dati na statement nung anak niya na wag daw silang idamay ganun. Malinaw dito sa video niya na yan na in-upload ng channel na Savvy Smorgasbord, Savvy Friends Smorgasbord, na gusto nilang magbalik sa YouTube. No, kahit wala na yung nanay, kahit wala na si Susan Yance, no? Gusto magbalik sa YouTube tapos gumawa ng gagawa sila ng parang novela style na content na aabangan mo. Kabanata by kabanata. Kaso 98 views lang yun nakuha. Tapos sinukuan na kagad. No? Medyo may pagka-horror pa yung yung in-upload, no? Sayang naman. Gusto ko pa naman malaman kung anong susunod. Ngayon, anong masasabi natin dito? Makakalabas pa ba si Attorney Susan Yance mula sa pagkakakulong? Okay. Habang nakatakas kasi si Susan Yance, habang nag-jump bail siya, ibig sabihin ng jump bail, nag-bail siya, tapos nagtago. Nung nag-jump bail siya, umandar yung kaso niya tungkol doon sa may falsification. At doon na-convict siya. Dahil nga may conviction siya nung nag-jump bail siya, ibig sabihin,
2 years yung pinataw sa kanya. O meron pa tayong 2 years na hindi natin siya makikita. Except pagka nagkaroon ng GCTA, Good Conduct Time Allowance. Kaso 2 years lang eh. So malamang hindi bibigyan siya ng gano'n, no? At saka at the same time, hindi na rin siya makapag-bail kasi nga, nag-jump bail na siya. Ibig sabihin, tumakas na siya ng bail dati, bakit siya bibigyan ng bail ngayon? 'Di ba? Mapo-forfeit yung right mo to bail pagka ganyan eh. 'Di ba? So, hindi natin makikita si Susan Yansen ng medyo matagal na panahon. At baka pag nakalabas yan, babalik pa kaya siya sa pagso-social media. Abangan natin, no? Abangan natin. At ang balita ko nga, ang kwento, galit na galit siya sa akin. Gagantihan nga daw niya ako. No. No. Yun lamang po. So, maraming salamat sa inyong lahat, no? At mag-subscribe kung gusto, no? Salamat sa panonood. Thank you.